Hello, hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is Tuesday na, April 16, alas 12:35 na ng madaling araw. Ayun na yun. At ayun na nga, bumagsak ang at sinabihan na nga ng Iran na 72 hours na lang, gigirahin na nila ang Israel. At ayun na nga, baka may mangyari na naman nakakaiba sa crypto market, kaya ganun talaga guys. Actually hindi lang naman crypto, pati ibang mga currency yan sigurado may gagalaw at may gagalaw dyan. By the way, claim lang ulit natin to guys, no? So kung mapapansin nyo, nag-upload ako dyan ng short video kagabi ba yun. Bumili ako ng worth 4.4 ata yun, 4.5 pesos na pixel, 4.5 million worth pesos worth of pixel. So parang nasa 180 plus thousand yun. Eh sana umangat si pixel guys. Pero by the way, so may 46 tayo, hatiin lang ulit natin to. Hindi na muna tayo bibiling pixel kasi nga bumili na ako kahapon. So dito try natin 23, stake ulit natin sa AXS. Ayun na yun. Yung iba, syempre hindi naman lahat kumbaga pinapakinggan nyo yung mga video natin guys. Kaya pinisip ko short video na lang kaya gawin ko. Short video na lang men. Pero iba pa rin, mag-comment lang kasi kayo para kung may mga alam naman tayo na mga kasagutan sa inyo mga comment, nabibigyan natin yung sagot. So ayun na nga guys, ang merkado ngayon ay medyo bumaba, no? Kasi nag 150 na yan, 139 na naman. 139 trillion yung market cap ng kabuuan ng crypto industry. Okay. Ito yung mga umangat, mga meme token guys. Trending sila. So ayan, 300% to. Si Bitcoin 3.6. At ilang araw na lang ba si Sebe ko? Bago lang to. Ilang araw na lang ba si halving? Check natin. Bitcoin halving, ilang araw ka na lang? Parang 4 days na lang guys. Sa 20 ang Bitcoin halving, no? April 20. Ayan. 4 days to go, Bitcoin halving na. So, pero syempre magdedepende yan sa mga nangyayari sa merkado. Pero kung titingnan nyo guys, no? Yung pandemic March yun, 'di ba? Dito yun, no? March. Check na natin dito sa BTC tayo mag-check. Ayoko magbukas ng ibang thumbnails, baka kasi may maklik ako na hindi sa iba. Baga mainit sa mata. I-open ko sana yung trading view ko. Pero ayan, kung mapapansin nyo guys, nung March 2020, ayun yun, no, pandemic time to Ayun, no. So kung titingnan natin dyan, nagkakaproblema nitong mga March, February sa China. Tapos nag-announce ang Pilipinas yan March 28, 27 na magkakaroon ng lockdown. Pero kung titingnan mo, no, may global crisis at that time. Pero si Bitcoin after nung halving, no, by March 20, kailan ba yung halving nung nakaraan? Check natin. Okay, ito siya. Ito yung halving nung nakaraan. Walang petsa. Check natin kung magkakapetsa. Okay, basta dito siya nag-halving. So, kung mapapansin mo, hindi naman siya naapektuhan ng global market. Ito global market pa nangyari noon, ay global crisis pa yung nangyari, no? Kasi pandemic to Kaya kung mapapansin nyo guys, pero syempre hindi natin alam talaga, hindi natin mapipredict ang market. Baka mamaya magkaroon ng malalaking gera, 'di ba? So kung titingnan nyo, after halving talaga dyan, may malaking crisis pa yan pero nag-bully si Bitcoin. Buong mundo pa yun Isamantala ngayon Iran and Israel lang. Pero syempre again, hindi po yung financial advice, na kumpara lang natin yung mga nangyari ng mga nakaraan. Okay, alright men. So tapos na tayo sa ating ritual naman, tapos na. Kaya ang gagawin natin ay sa Bitcoin halving nga, ito nga, merong ilang araw na lang Bitcoin halving na. At ang mga nangyayari sa merkado, syempre check natin.
Ang mga umangat, ayun yung mga nag-trending. Si Core, number 54, 51% agad siya, no? Kung namili ka, grabe ang inangat niya. Si Beam, si Ondo. Ito, okay ang mga yan. Render. Halos lahat naman eh. Kung gusto mo yung mga top 100, dun ka mamalengke. Huwag ka nang tumingin sa iba. Kasi minsan pag napapatingin ka sa iba, guys, napapatingin ka dyan sa mga ibang token. Kadalasan kasi halos 80% nun nagra-rug pull. Hindi naman lahat. Pero nakakatulong din itong mga pinagagawa natin. So ano ba mga malulupit ngayon na trending na token? Ayan, check natin. Check mo lang yan dyan, guys. Tapos check mo to kung ilang araw. Yung ngayong araw lang. Yan. So ito yung mga umangat. Ito yung parang binibisita madalas ng mga ating mga nagki-crypto ba, mga nagki-crypto diyan. So search mo lang yan isa-isa, tapos i-paste mo yung mga wallet niyan dito. Ayan, sa Dex tool. Minsan okay din to, no, yung nag-update sila ng social media. Pag clinic mo naman to, mga nag-update ng social media, guys. Kadalasan kasi yung mga nag-update ng social media, ba't ayaw na nito? To pair. New social media. Hindi makita. So ayan, kadalasan yung maraming na-add na mga social media account, syempre yun yung mga updated na token. Kadalasan pag updated, syempre mas kumbaga sineseryoso ng owner yung token na yon. Dahil may mga admin sila niyan, social media manager. Pero syempre double check nyo pa rin yung audit kung okay ba yung audit o hindi. Ito kagaya nito, hindi pa verify yung contract, guys. So dahil hindi verify yung contract, nakakatakot yan. Huwag ka maglalagay ng pera dyan. Pero kung titingnan mo, may mga naglagay ng pera, 3 million na yung market cap niya, yung pinaka-value nitong token na to. So nasa $3 million. Imagine mo yan. Code lang yan, ha. Tapos domain name. Tapos ito may mga bumibili. Pero syempre yung iba nga dyan, minimekos-mekos yan ng ibang owner. Nalagyan nila ng mga bot para umangat lang yung value. So wala pang bumibiling whales, dolphin pa lang. Ayan, may mga bot. Tingnan mo itong bot na to, 150 bot o 4 buy. Buy lang siya ng buy. Ayan. Hindi lang yun siguro. Dahil ginagamit ito sa small category ng binibili niya. Kaya umabot ng ganong kadami yung binibili niya, no? Ayun, mga bot yan eh. Guys, ayun, bot. So, basta mag-ingat kayo. Huwag kayong basta bili ng bili. Paste nyo muna. Check nyo itong ating mga watchdog. Ito yung tagatingin. At least, okay itong contract niya. Verify. Ito, at least 0-0 yan. Tapos, yung proxy, wala din. Tapos, yung tax modifiable, dapat hindi na modify yan. Kasi, pag na-modify pa, mahirap. Hindi na yun makaka-withdraw. Okay, basa na tayo ng komento, mga brother. Shout out po sa ating 667,000 subscriber. Nangangarap tayo, no? Okay lang naman yan. Libre lang naman mangarap. So, ayun na nga. Ito, nag-upload din tayo ng video dito kasi bumili tayo kagabi ng 187,000 na pixel. Ayan, nandyan. Ang ginamit ko pala ditong exchanger ay BitGet. Sa BitGet ako bumili, guys. So, sabi niya, waiting na lang, boss. GSM Block. Ito si Aries Pain 7160. Worth it ba mag-hold ng pixel? Para sa akin, oo. Para sa akin lang po 'yun, Syempre magkakaiba naman tayo. Ayun nga, ang gamit kong exchanger yan by BitGet. BitGet ang gamit ko diyan. Okay, Robin 6049. Typical mindset yan ng mga Pinoy boss. Ayaw makakita ng umaangat yung kapwa nila. Minsan nga mga relatives mo pa humihila sa iyo pababa parang si Diwata Paresan, hinahanapan ng butas ng mga inggit dahil umaasenso sa negosyo. Okay, totoo naman, ganoon naman talaga. Minsan kasi mga Pinoy may crab mentality. So, ganoon. Lalo na ito kay Diwata, imagine mo 100 pesos. Pag may mga bagay kasi guys na pinagbibigyan, may magsasakripisyo. So, ibig sabihin yung mga kasama niya doon na dating kapwestuhan niya, magsasacrifice yun kasi wala na bumibili sa kanila. So, syempre, ito naman ng mga nasa gobyerno, talagang kumikita to, sumainit ang dugo nila dyan. Lalo, kaya nga hindi ko rin ma-imagine, opinion ko lang to, no?
yung kay Diwata Parisan, sana masustain kasi yung lalo na pag lumaki na yan, may tax na kasi yan guys pag lumaki na. Siguro kung street vendor ka walang tax yun, pero pag lumaki na yan magkaka-tax yan. Sa 100 pesos minus tax na agad yun, sabi mo 10% ng pagkain. Kasi yung mga Jollibee, di ba, may mga POS yan, McDo or Burger King, may mga ano yan nagpa-file yan ng BIR. So kung 100 pesos ililes mo yung 10%, 90 pesos na lang. Ma-minus mo pa yung soft drinks, ma-minus mo pa yung kanin, ma-minus mo pa yung tawag dito, upa sa pwesto, pasahod sa empleyado, yung mismong allotted budget para doon sa baboy, doon sa overload na yon. Kaya I don't know paano siya kasi kung magkaka-tax na yan. By the way, ano naman tayo dyan, at least may mga kapwa tayo Pilipino na masenso. Pag mga ganyan guys, ano na lang tayo, kumbaga wag na tayo mainggit sa kanila. Kanya-kanya naman ang diskarte sa buhay. Kung sino ang pinakamalupit na madiskarte na tao, yun naman ang umasenso Kadalasan kasi guys pag nagninegosyo, marami kasing tao gusto lagi sa comfort zone. Pag nagninegosyo ka talaga, parang ito, ang daming pinagdaanan nitong taong to Talagang ang dami niyang pinagdaanan guys. So dumating sa buhay niya na wala siya dun sa comfort zone. Talagang gusto mo nga mabago buhay mo, umalis ka sa comfort zone mo. Sa comfort zone kasi na yan, nag-e-enjoy ka na. Hindi mo alam, wala ka namang, lalo na pag wala kang kinikita. So, ayun. Kaya yung mga negosyante, talagang, kumbaga naisip pa nga ng ibang empleyado, wala namang ginagawa yun si boss. Kung alam nyo lang, iba ang mga ginagawa ng mga may-ari ng kumpanya or yung mga negosyante. Kumbaga, nag-iisip yung mga yan, paano ka pasahurin. Di ba? Kung wala man yan dyan sa opisina, wala man yan dyan sa negosyo na pinapasukan mo, maraming ginagawa yan para mapalago pa yung business. So, by the way, napunta na naman tayo sa business. So, okay, Jude Sales 9492. Ako, ang ginagawa ko sir, since na di naman nagsasabay ang angat at baba ng RON at Pixel, sinuswap ko sila. Halimbawa, tumaas ang Pixel, swap ko siya sa RON. Naka 100 RON lang ako, okay na ako. Kagabi, swinap ko yung lahat ng RON ko into Pixel. Kumita naman ako almost 150 Pixel. Pwede na, kaysa sa mag-stake ako. Tama, okay din yung diskarte mo sir Jude. Okay. Angelo Antonio Aguilar. Paldo na naman yan sir. Yun ang, sana umangat si Pixel guys ulit. Magdoble lang yan, TP na. Pero wala pa kasing bull market kaya siguro hayaan ko na lang muna yan dyan. Okay, Sportbeat PH6351. Present sir, planning to buy Pixel din. Sasabay ako mag-TP in the future. Okay, Juan, shoutout po sa inyo. Okay. Like natin yan. Siyempre, mga nagko-comment yan. Okay, pansin ko sir, video mo, laging trending yung Gala token. Bakit kaya? Pero, happy ako kasi 1.2 million pesos linagay ko sa Gala. Yan, ako naman top 300 ako dyan ng Gala guys. So kahit pa paano, malaki naman ang ano ko dyan sa Gala. Pag yung gaming pumutok, isa tayo sa may mga pinakamaraming hold na mga gaming token sana. Pero may RW din tayo. Meron din tayong AI token at saka meme token. Yun naman yung mga category na sinisilip ko ngayon, yung apat na yun. Yun kasi ang sabi nila, para sa akin, ganun din naman talaga. Yun yung mga magbo-bull market talaga. Pag nag-bull market, yun yung mga token na malayo yung iaangat para sa amin. Para sa akin ha. Again, hindi po yung financial advice. Ang mga category na yun, ulitin ko, RW, AI, tsaka NFT game, at tsaka, ano pa yung isa? Meme token, yung apat na yun. So, sa token yan, AXS tayo, Gala, Mabia, Pixel, yan. RON token, tsaka YGG. Sa mga ano naman, RW, yung Ondo, yun, Ondo token lang ata ako sa RW. Tapos sa meme token, syempre yung OOQ, yung sa ABAX, tapos Pepe token. Ayan yung mga hold natin. Okay, so alright. Sayang kung kailan nag-drop, saka naman wala na akong pambili. Shoutout sa'yo, sir. One Piece Billionaire. Okay, present. Ginaya ko yung compounding mo, sir. Sa ngayon, na 7 RON na ako per month.
pa lang ako, compound lang ng compound. Yun. Again, hindi po yung financial advice ha. Pag ako nalugi, damay ka. Okay. Pinapanood ko yung mga previous video mo, sir, habang naglalaro ng Pixel. Nakaka-inspired mga turo mo, sir. Ang kinikita ko sa Pixel, pinang-stay ko sa AXS para kahit papano may nakukuhang reward daily. Yun, shoutout sa'yo, sir. Okay, so alright. Sen Kicks Gaming NFT, present boss. Yun, shoutout sa'yo, sir. Okay, Da Castro Gaming, bullish ka sa Pixel, sir. Yes, para sa akin lang po yun ha. Present, Sir Instinct. Okay, Carlos Isaac Malilin 4013, present boss. Sir Xavier, present Lodge, Bloody on the Street. Sayang, wala pang pampasok. Kala ko last dip na yung last time. Rest din tayo. Mga ganun din no. Last dip na, kala mo, bili na. Yung pala, magdidip pa. Kagera kasi. By the way, kung titinaw naman natin yung history, sana, mangat na. After halving. 4 days na lang naman. Spark Life, present Lodge sa daily ritual. Sana bumagsak pa. Para makadagdag ng asset. Dahil pera nito yung Spark Life. Nag-aabang lang. Okay, shoutout sa'yo, sir. At ayun lang ang mga comment natin pang 136. Ayan, may social media, ilang social media dito lang kasi nakikita. Yes, YouTube lang tayo. Request lang kung ano pinagdaanan mo sa request lang, sir, kung ano-anong pinagdaanan mo sa crypto nung sabi mo na way back 2016 pa, kung gusto mo lang naman ikwento, sir. Actually, sir, may mga kwento na tayo dyan, madami sa ibang mga video. Yung pinag-explain na natin dyan. 2015 ako nag-crypto, 2016 ako nag-forex. Pero maliban doon, may mga traditional business naman tayo. Build and sell, IT company, yun nga, yung convenience store, tsaka yung ngayon, law firm. Kaya, kumbaga sa mga businesses, hindi naman tayo bata dyan, guys. Start ako mag-business 2009, 2008. Online marketing, tapos nag-aaral. Ayun, maraming pinagdaanan din. Tapos basta hindi ako na magkwento, baka matrace nyo pa ako by the way. Ayun lang sa mga businesses naman. Kung usapang crypto, 2015 yan, nagki-crypto tayo dyan, pero panay hunt lang kasi ako niyan. Mga kapanahonan niya ng BitConnect, guys. BitConnect, bago ata mag BitConnect, hindi ko na matandaan. Basta pumutok yung BitConnect, investment yun na pasok yun sa top 20 dati. Kung titingnan mo yung top 20 ngayon, iba na, di ba? Dati ang dami pa dyan, yung may Dash pa dyan, Dash, Monero. Ang dami ring nawala sa list ng mga crypto. Kaya nga ang hirap. May mga na-investan din ako doon before na mga crypto na wala na. Yung iba nga exchanger nagsara pa Coin Exchange, Nova Exchange. Ang dami mga exchanger na nagsara bago pa yan sila FTX at saka sila Terra Luna, sila Binance. Noon pa yon, ang dami mga nagsara na token na akala ko pag bumili, kasi kumikita sa Bitcoin, sa Ethereum, tapos syempre hanap ka lang ng mga murang token tapos doon ka bumili. Yung Redcoin yan, malaki kinita ko dyan. Yung Redcoin, yung REDD coin, double D ata yung Redcoin nun. So doon kumita tayo ng malaki doon agad-agad. Parang isang araw lang kumita agad ako ng ano doon halos 800,000. Di syempre okay pala tong crypto kasi traditional hindi ganun kalaki ang kita. Tapos nung kumita sa crypto, syempre may mga traditional din tayo, kumita onti sa actually mas malaki ang kita sa crypto. Kaya nagano naman ako way back 2017. Ano naman yun, crypto mining. Katapusan ng 2016 to 2017, crypto mining. Ethereum naman yung minimina natin, guys. At ayun, bull market, bear market, bull market. Tapos bumalik ako sa crypto ng solid talaga noong 2019. Yan, 2019 bumalik tayo diyan. Tapos ayun, nagbenta ako ng Dogecoin na iniipon ko noong 2016. Grabe. Isa ako sa pinaka top holder ng Pilipinas ng Dogecoin. Grabe. Dogecoin 0.01 ko lang yung nabili in peso. At umabot ng 33 pesos ata yun. Pero napapalitan ko yun ng mga 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, mga ganun. Mga 2020. Tapos pagka March ba o May, biglang bumulusok siya. Ay. Mga nakaraang, by the way, talaga. Mr. Incognito, ayun, tapos na. Nabasa natin yung kahapon. Shoutout po sa inyong lahat. 667,000 or million subscriber.
Pinagsasabi ko mga wala ng kwenta. Nag-base din kasi tayo sa comment. Comment kayo about mga businesses, sagutin natin kung kaya naman yan, guys. At ayun na nga, kung ang goal mo crypto, aralin mo crypto, nandito na lahat sa YouTube, aralin mo na, dyan na lahat. Ang dahil masisipag nag-upload, guys. Mas malulupit pa sa atin magpaliwanag. Talagang may mga research team pa sila. Pero syempre, ako kasi dala na sa ganun, yung hunt ka ng hunt ng mga token tapos biglang magra-rug pull. Lalo na ngayon, guys, sa pa-bull market, ang daming mga token niya nagagawa. Kaya mapapansin nyo, mag-view kayo araw-araw dito sa, lalo sa CoinGecko. Ito, mache-check nyo dyan yung mga token kung ilan. O, tandaan natin 13905. O, tingnan mo, after isang linggo, marami na naman yan, madadagdagan yan. Kasi nga ang daming mga developer ngayon, pati mga developer ng 2016, 2015, 2017, sila rin yung mga gumagawa ng token eh. Tapos irarag pull lang. Yung iba, mga hacker, nakatambay lang sa mga decentralized, centralized exchange or decentralized pala. Kumbaga, nandun sila nag-ads. Parang ganito, kunyari, Uniswap, di ba? Uniswap, PancakeSwap, may mga banner yon. Doon ka, Pocoin, may mga banner yon. Hindi mo alam. Pati yung iba dyan, add ka lang add ng token galing airdrop. Pagka-add mo sa MetaMask mo, magulat ka, yung laman ng pera mo sa MetaMask nalagas na. Ingat din kayo sa ganun. Sa mga airdrop naman, dito yung makikita sa DeFi Llama. May mga makikita nyo dyan yung mga bagong airdrop. Ano ba yun? DeFi Llama, ayan. Airdrop. Wala na. Parang binago na ata to. Sa pink sale, makikita mo rin doon. Where's the airdrop? Tapos, mga unlock token, makikita mo dyan. Pero ako kasi Dextool na lang ikaw at saka coin dito. Dito sa CryptoRank, makikita mo naman na dyan yung mga bago, ang mga upcoming. Mga upcoming token, syempre, kung magbagaan ka naman dyan, tingnan mo kung may mga investor yan. Kung wala, ibig sabihin, delikado yon, parag pull yun. Pero pag may mga ganyan, malalaking institution na naglabas ng pera dyan, ito blockchain, no? Ito, inaabangan natin yan, si Nulink. Kailan ba yan mag-i-start? Mukhang wala pa, to be announced pa siya, oh. Blockchain service siya, guys. Ito, blockchain infrastructure naman, si Omia. Okay, so check nyo lang. Tapos, and click mo lang yung ganyan. Itong mga investor na to, makikita mo naman din yan kung ano-ano mga pinaglalagyan nila. Kunyari, ito, Binance Lab. Pag-click mo yan, ito, click mo itong mga investor na to. Tapos, makikita mo dyan si Binance Lab. Binance Lab. Ayan yung mga linalagyan niya ng pera. Okay. So, ito yung mga pinag-i-invisan niya. Ayan, oh. Ito, April 11. DeFi naman. May mga ano kasi dyan, mga stages ng paglalagay. Seed sale, mga iba-ibang kategorya. ICO, IDO. So, ayun. Tapos meron pa tayo minomonitor, syempre si BlackRock, guys. Si BlackRock, dahil syempre sa malaking institusyon, makikita mo dito dun sa Artham. Maganda kasi dito na monitor mo yung isang wallet, kung saan, paano siya kumikilos, kung sino-sino mga binibili niya. Ayan, ito si BlackRock, nabawasan na, oh. So, si BlackRock, meron siyang 17, dito sa wallet na to, meron siyang 17 billion dollars na asset. So, meron dito, may hold siya na 269,000 piraso na Bitcoin, na ang nagkakahalaga nun ay $64,000 ang isa. So, meron siyang 17 billion dito sa asset na to. Halos lahat, no? Tapos, ito, mga stable coin na to. Yung iba din, makukulit din yung ibang developer, no? Pag nalaman nila yung wallet, sinesenda nila, kunyari, gagawa ko ng contract. Gawa ko ng contract, ang supply, kunyari, 1 billion piraso na token. Ang gagawin ko nun, sisend ko na dito sa wallet ng BlackRock, o minsan kay Vitalik Buterin, yung may-ari ng Ethereum. Sinesenda nila yung 80% ng supply. Makikita yun ng ibang mga investor, uy, akala nila si Vitalik Buterin ang gumawa. Di ngayon, bibili ka. Yung natitirang percent, bibili ka. Kaya marami rin nabibiktima sa ganun. Parang ganito, yung iba naman dito hindi ganyan, sinend lang to sa kanya. Eto, mga sinesend lang sa kanya yung mga yan. Yung mga token na hindi kilala. Ayan. Ito, holding by chain.
Ito kagaya ito, may hold din siya na base. So iba-ibang mga blockchain naman to. Portfolio. Ayan. Makikita mo din dito kung ano mga pinagbibili nila guys. Kaya sa history. Ayan o. 16 hours. Parang every 3 days bumibili sila, no? Ito, Coinbase, bumili na naman. 600 Bitcoin, no? Grabe sila mamalengke, no? 3 days ago, 600 Bitcoin. Lupit ng BlackRock na wallet na to. Ayan, makikita mo yan. Tapos ito, hot wallet. Punta dito. Anong token to? Totoo kaya to? Legit kaya to? Ito yung Saga ata to. Soko. Parang si Gasabel Gas to. Ayan, Coinbase. Makikita mo kasi yung mga pinagbibili nila. So, mamomonitor mo ngayon kung yung wallet na ba na yun, anong mga pinamamalengke niya, anong mga pinagbibili niya. So, kung wala ka namang magawa sa buhay, di bilhin mo na lang. Parang ito, ayan, bumili siya ng Ondo Finance. Andun paano nangyari yun. BlackRock nilipat. Tapos Blackrock Ondo USDC. So ayun, at least makakatulong yan sa inyo guys. Search mo lang dito si BlackRock, i-monitor nyo lang, type nyo lang BlackRock dyan. Ayan na siya. So makikita nyo na yung wallet at mga pinagbibili ni BlackRock. Si BlackRock isa sa mga institusyon sa US na para sa Bitcoin ETF. Ayan. So isa pinaka mas malupit pa to kay Elon Musk, yung may-ari nito. Mas ma-influensya ba? Okay, kasi $1 trillion yung inuhold niyang pera. Ang kumbaga bilang fund manager dyan sa company na yan. Kasi hindi lang naman yung asset niya, yung company. Ito, si Grayscale, ito yung sa mga, ito MicroStrategy, no? Si ano to, si Michael Saylor. Ito, mga institusyon na yan. Ay, naralin nyo lang to guys, marami kayong matututunan. May airdrop din pala dito. Airdrop receipt. Recipient. Nakakatamad na kasi. Parang manaantok na kasi ako. Pero search nyo na lang, andyan naman, marami naman dyan pwedeng matutunan. Imegos-megos nyo lang yan mga insan. At ayun na nga, mayroon tayong 41,967 AXS. So kung check natin si AXS, kung bumagsak ba yan, may malamang bumagsak. Mabot na to ng 27 ba yun? Plus. Check natin, no? Again, hindi ko po ito pinagmamayabang sa inyo, ha? Bahala na kayo kung mayabangan kayo. So ang katumbas niyan ay 41,967. 41,967. Alam, grabe, no? 16 na lang. 16 na lang, man. Samantala nag 20 plus na yan. 20 type nga natin. Dito yung banda. So dito nag 600. Ito yun, no? Dito inabot na yan. Sabihin natin dito 600 42. Hanggang compute ka na lang. 642 times ilan daw yun? 41,967. So kung titignan mo, 26 yan, no? Halos 27M. Ngayon dito 16 na lang. So minus 16.8. 16.8 mo na lang. Ayan. Bam! That's 10 million din yan, no? Pero kung titignan mo, ilang araw lang yun. March 27. Wala pa isang buwan. Pero syempre, pag angat naman, ganun din. Hintay-hintay lang tayo, guys. Patient is virtue, syempre. Again, ito yun lang po ang ating video. Share nyo na yung channel natin, Mr. KGB Crypto. At, ayun. See you tomorrow. Bye-bye.